Malaki po ang kaibahan sa syudad kaysa probinsya dahil ang syudad ay malalapit ang bahay, ngunit hindi sila magkakakilala sa bawat isa. Dito sa amin, kahit malalayo po ang mga bahay namin, alam po namin kung sino ang nakatira doon. Magandang araw. Andito po ako ngayon sa aming probinsya. Karamihan sa mga tao dito, ang tanging hanap buhay namin ay ang pagtatanim ng palay. Kaya kung makita mo ay malawak yung mga palayan nila dito. Malaki po ang kaibahan sa syudad kaysa probinsya dahil ang syudad ay malalapit ang bahay, ngunit hindi sila magkakakilala sa bawat isa. Dito sa amin, kahit malalayo po ang mga bahay namin, alam po namin kung sino ang nakatira doon. Masarap po mamuhay sa ganitong lugar dahil tahimik at malayo din sa anumang kaguluhan. Hindi po nakakasawang pagmasdan ang mga tanawin dito. At kahit na minsan ay kapos kami sa pera, nararamdaman pa rin namin na kami ay laging masaya. Masarap din kumain sa kubo na yan kahit na tuyo lang ang ulam ko. Ang nakasanayan kasi namin sa probinsyang ito, sa panahon ng tag-ani ay nag-iipon na po kami ng mga palay para sa panahon ng krisis hindi po kami mamimili ng bigas. Kaya ulam na lang po ang pinoproblema namin dito pagdating po ng kainan. Ipapakita ko rin kung saan talaga ako nakatira. Ngayon, andito po ako ngayon sa aking bahay. Yan po, kahit na hindi pa gaanong tapos, pero inayos ko rin ang bako dahil gusto ko po maging safety, lalo na sa panahon sa gabi. Mahirap lang po kami dito, ngunit sa awa ng Diyos ay nakakaraos naman po kami sa pang-araw-araw. Yan po ang alaga kong aso, kahit saan po ako niyan ay sinusundan po niya ako dahil sanay po siya sa tao, kaya lagi siyang sumusunod kung may makita siyang tao na pupunta dito sa amin. Ito po ang aking garden at may mga tanim po na papaya at mani. Yan po, dyan po ako dumuduyan lalo na sa tanghali pag pagod na po ako galing sa trabaho. Marami din pong mga tanim na saging sa gilid ng bahay, kaya nakakalibre na rin po kami ng ulam dahil kung minsan ay puso ng saging ang aming inuulam. Kung minsan naghahanap kami ng gabi at yung talbos ng kamote dahil yan po ang pangunahing ulam namin dito sa bukid. Kaya ito, kahit na mahirap lang po ang aming pamumuhay dito sa aming probinsya, ngunit sa awat tulong ng Diyos ay nakakaraos naman po kami sa pang-araw-araw. Sapat na po upang ipagpasalamat natin sa Diyos kung anumang mga biyayang dumarating sa atin at lagi po tayong magpasalamat sa Kanya. At kung sakaling man na maligaw kayo dito sa amin ay welcome na welcome po kayo dito sa aming probinsya. Kahit na kami ay mahirap lang po, ngunit hindi po kami nawawalan ng pag-asa. Dahil sabi nga nila, habang buhay ay may pag-asa. At sa amin din naman, ang tanging pag-asa natin ay sa Diyos lagi. Kahit na tayo ay simple lang at hindi gaanong kilala sa ating lipunan, isipin lagi natin na makagawa tayo ng tama upang tularan ng ating kapwa. Dahil minsan lang tayo mamuhay sa mundong ito at pagsikapan lagi natin na makagawa ng mabuti para sa lahat. Sa ating mga mahal sa buhay
sa ating mga anak, lalong-lalo na sa ating mga kapwa-tao. Lagi nating tandaan, ang kayamanan ay hindi nasusukat sa material na bagay. Marami ka lang kaibigan, matuturing mo na itong kayamanan. Wala lang sakit ang iyong buong sambahayan, isa na din itong kayamanan na maituturing. Kaya magsumikap lagi tayo na laging masaya. Huwag nating alalahanin ang mga bagay na wala tayo, kundi ipagpasalamat natin ang mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos. Minsan lang tayong mamuhay sa mundong ito, masaya ka kung ano ang kalagayan mo. At minsan pa, ito po ang aking buhay probinsya, at ito po ang aming tirahan. Hindi pa po tapos ang aming bahay, wala pa pong bintana, at wala pa pong mga gamit, walang kuryente. Kahit na ganito lang ang aming pamumuhay, sapat na upang aming ipagpasalamat sa Diyos dahil ito po ay kanyang kalooban para sa amin. Kaya sa mga kababayan kong probinsyano, huwag po tayong mawalan ng pag-asa dahil habang buhay may pag-asa, sabi nga nila. Mas masarap pa ring sabihin ang pag-asa natin ay sa Diyos at sa anumang paraan hindi niya tayo papagkukulangin at sa anumang paraan hindi niya tayo pababayaan. Magpakaligaya lagi tayo sa Panginoon at huwag po nating kalimutan na ipagpasalamat ang anumang bagay na darating sa ating buhay, maliit man ito o malaki, dapat marunong tayong makontento kung sa Kanya po galing ito. At sa muli, naway samahan nyo naman po ako sa isang napakagandang kwento sa ating buhay probinsya at huwag po nating pagsawaan ng bawat isa. Sa mga katulad kong maliliit, hayaan nyo, hindi laging nasa baba tayo. May awa ang Diyos at salamat sa Diyos na lang sa mga bagay na wala tayo at dahil ito ay kanyang kalooban. Andito na po ang aking kaibigan, kaya hanggang dito na lang at sa muli ay muli nyo akong samahan sa kwento ng probinsya. Para po sa ating mga probinsyano ay ito po ay ating kasiyahan na maipakita kung ano man ang ating pamumuhay bilang probinsyano. Kaya proud lang tayo bilang isang mahirap at loloobin ng Diyos. Pare-parehas tayong umangat sa buhay at magtulungan tayo at huwag mawalan ng pag-asa. Muli, maraming salamat sa Diyos at naway samahan tayo sa buong araw na ito. Salamat po sa Diyos.